good day po sa lahat ng followers ni Kid and Dad Motovlog. So it's Brian po again. It's Friday, medyo maganda yung panahon, hindi mainit, hindi malamig, hindi umuulan, hindi rin naman sobrang maaraw. So it's a perfect day para i-ride out natin yung ating ZX-10R. And ang pangalan po pala niya is Kakashi. So yung wife ko yung namili ng pangalan na yan para dito sa aming bagong ZX-10R. Well, technically hindi siya bago. It's a used sport bike. However, kakakuha lang po namin ito like about 3 months ago. So I would say parang bago pa sa amin yan. Just to give you a brief history, nagkaroon na rin po ako ng ZX-10R before, 2016 model, yung KRT, yung kulay green, yan, yung the normal kulay ng mga Kawasaki big bikes. Yan, yung kanilang trademark na parang gold green ba ang tawag dyan or apple green. Hindi ko alam, hindi ako sure masyado doon sa kung ano yung tawag doon sa pagka-green yan. Well, anyways, yung nakuha namin, ito nakuha kong ZX-10R is a very rare ZX-10R. Ang kulay po niya ay matte metallic fusion silver, and I believe nag-iisa lang po itong kulay na ito dito sa Philippines. Yan, so I would say parang limited siya and super rare nga siya. Yan. So dadali natin siya ngayon sa Binondo Intramuros Bridge. Iikot lang po tayo and titigil tayo saglit dun sa may taas ng bridge to do some review. So hindi pa naman to in-depth review, no? Papakita ko lang po yung mga parts ni ZX-10R, what makes it special, yung mga upgrade na po natin sa kanya. Yung previous may-ari po, marami ng halos lahat ng upgraded parts ay galing dun sa previous na may-ari. So ilan na lang yung pailan-ilan na lang yung mga parts nito na idagdag natin. Ayan. So ayun, samahan niyo po ako. Ayan, nandito na po tayo ngayon dyan sa part na yan na nasa may Binondo Church na po tayo. So konting kembot na lang po, nandun na tayo sa Binondo Intramuros Bridge. Ayan. So enjoy the rest of the ride and kita-kita po tayo as we review our Kawasaki ZX-10R. It's a 2018 model po pala, just for your information.
malapit sa Brian of Kid and Dad Moto Vlog. Yan. Medyo matagal-tagal tayong hindi pasyal dito sa may Binondo Intramuros Bridge. Ayan. So ayun, inikot lang natin yung ating ZX-10R si Kakashi and bigyan natin ng konting short term review and refresher kasi nga 'di ba nagkaroon na po tayo nitong ZX-10R way back then, 2016 model, yung KRT, yung kulay green. So ayun, i-refresh lang natin bale, and yan, share ko na rin sa inyo yung aking mga experiences dito sa bike na to kahit na saglit pa lang natin siya naaari. Technically parang mga 2 or 3 months pa lang natin siyang naaari. Yan. So tanggal lang ako ng helmet, and after nito kwentuhan tayo. Okay, and simulan natin sa siguro sa mga specs niya, no? Para dun lang sa mga hindi masyadong familiar dito sa ZX-10R. So itong ZX-10R natin ay 2018 model. Ayan. And as far as I know, ito lang yata yung kulay na meron dito sa Pilipinas, etong silver. Actually, napakahaba nung kanyang pangalan. Ang kumpletong pangalan ng kulay nito is Matte Metallic Fusion Silver. Ayan. Ang haba. Umpisahan natin sa specs niya. So 998cc sa papers. Inline 4, flat plane inline 4. So this is the typical inline 4 na medyo screamer, no? However, hindi ganun ka screamer si ZX-10R kasi ang red line lang niya ay 14,500 if I'm not mistaken. Yeah, 14,000. Yan. Dalawa po yung kanyang headlight. Pag naka low beam siya, yung left side lang ba, tama ba? Hindi. Etong right side, ito lang yung umiilaw pagka naka low beam, and then pagka high beam mo, that's the time na iilaw din yung kabilang side. So ito naman yung kanyang DRL or yung kanyang park light or daylight running light. 3 pirasong bulb yan. So pagbukas pa lang ng engine, sabay nang umiilaw yan. And ito yung kanyang RAM intake. Ito naman po yung kanyang side mirror. Yan. So kung mapapansin nyo, medyo malaki siya, no? Actually, medyo mahirap siya sa singitan kasi medyo wide nga talaga pagka nakabukas siya. However, kung mahirapan kayo sa kunyari traffic, gusto nyo sumingit-singit, pwede nyo naman siyang i-retract. At ang kagandahan ng kanyang side mirror, integrated na yung turn light. Yan. So nandito yung kanyang turn light. Pailawin natin para mapakita ko sa inyo. Ayan, no? Ayan, diba? Sa pangkagandahan ng side mirror, na-a-adjust siya accordingly. Yan. So up and down, left and right, fully adjustable yung kanyang side mirror. So ma-adjust mo talaga sa preference mo at sa liking mo para sure na makikita mo yung likuran. Eto, nung nakuha ko, I think pinalitan na nung may-ari ito dati. Clear lang yung stock sa pagkakaalam ko. Yan. So gumagamit siya ng Brembo caliper M50 4 pistons caliper. So napaka solid nito, isa sa top of the line ni Brembo. And yung kanyang rotor disc, yan. So kung makikita nyo, Brembo rin siya, oh. Yan. Yung kanyang shock naman, Showa, yan, big piston fork. Yan. So ang kagandahan nito is both side parehas yung kanyang function.
So, unlike dun sa ZX6R, yung separate fork function, yung isang side compression, yung isang side rebound. So, dito sa Showa shock na ginamit dito sa ZX10R, parehas siyang kumpleto. Merong rebound, may compression at may preload. So ito yung compression niya at yung rebound. Tapos yung preload niya ay nandito sa may taas. Ayan. Okay? Yung kanya namang preno, Brake Master sa harapan, Brembo rin po. Ayan o. Yung kanya pong headers, yung kanya exhaust system is already titanium. Ito, naka-all-in siya na electronic steering damper. Pakita natin yung kanyang dash. Alright, i-ano lang natin, zoom natin konti. Yan. Yan, so yung kanyang dash, medyo outdated na, no? However, gustong-gusto ko siya kasi yung kanyang tachometer is yung ilaw na tumatakbo. Running light siya. Ayan, pakita natin, i-on natin. Ayan, no? Ayan. Ayan, kumpleto na yung kanyang mga information. May gear indicator, speedometer. Nandito yung kanyang gear indicator. Ayan, yung kanyang power mode, full, medium, and low, yung kanyang mga power modes. Yung kanyang electronic braking system, engine, sorry, engine braking system. Tapos meron siyang traction control, yan, Kawasaki traction control. 1 to 5 yung kanyang level. 1 yung pinaka mahina and 5 naman yung pinaka intrusive. Tapos KQS, ayan, nakalagay KQS. So ang ibig po sabihin nun is yung kanyang quick shifter. So si ZX10R po is equipped na with quick shifter. However, up lang po, wala po siyang down or yung auto blip na tinatawag natin. Switches, isa-isay na rin natin. Kill switch. Tapos ito, start stop sa ano to, lap timer. Ito yung kanya select. Yan yung mga pang-configure do sa mga settings, yung sa mga power modes niya, yung engine braking. So dito mo siya pipindutin. Select, tapos up and down yung pagpili. Now, yung kanyang traction control, up and down lang kahit hindi mo na ipunta sa menu. You just have to press up and down parang mga 2 to 3 seconds. Ayan, ito stock pa rin. Ito stock to. Ito na talaga siya pagka binili mo, may tank pad na nakakabit. Ito yung upuan stock din. Yan, may pillion seat. Isa sa pinaka-komportableng pillion seat na meron kayong mahanap sa isang super sports na bike. According yan doon sa anak ko, kasi yung anak ko inaangkas ko lagi yan, and siya na mismo yung nagsabi na sobrang komportable raw nitong pillion seat ng ZX10R. Kaya nag-i-enjoy siya dyan. Yan, kaya tuwan-tuwa siya nung nakuha namin to, kasi sabi nga niya hindi na siya masyado mapapagod sa mga long rides namin. Yan, stock din yung kanyang pillion foot peg. Tapos ano pa ba? Ayan, punta tayo sa may likuran. Naka-Nissin siya na single pot lang yata to. Oo. So single pot lang yung kanya Nissin caliper sa likod. ABS na rin siya yung likuran. So ito, pinalitan na to SE project na legit. Ito naka stainless steel braided brake hose na rin siya harap at likod. Tapos yung shock niya sa likod, ito Showa rin. Kulay green yung kanyang coil spring. Tapos fully adjustable na rin yan, pakita natin. Fully adjustable na rin yung kanyang shock sa likod. Yan, so meron na rin siyang rebound, compression at yung kanyang preload.
Eto, punta na tayo sa kanyang mga upgrades na meron tayong mga pinalitan dito, no. So eto yung previous may-ari na rin yung nagpalit nito. So naka DID na gold chain siya. Pinalitan na rin tinanggal na rin yung stock na plate holder. So naka tail tie din na rin tayo. Magnetic yung kanyang tail tie din na titiklop. And ano siya, na lalabas siya pagka gusto mo. Tapos etong kanyang tail light, pinalitan na rin yan. Yan, pakita natin ng umiilaw. Yan, so pinalitan na rin yan. And ang kagandahan sa kanya is integrated na rin siya. So kasama na rin dito yung kanyang turn light. Tapos pagka inaapakan siya for brake, nagbiblink siya ng 3 beses bago siya umiilaw ng steady. Yan. So pakita rin natin yung kanyang turn light. Yan. Solid, no? Ganda. Rear wheel slider, axle slider. Yan. So Evotech, tapos spool. Ito generic lang to. GB Racing na engine covers, Evotech na frame slider at Evotech na front axle slider. Yan, yun yung mga napalitan. And eto, yung kanyang levers, generic lang din. Tapos nilagyan din natin ng sock yung kanyang brake fluid reservoir. So yung gulong niya naka Rosso 3 siya. Yung may-ari na rin previously yung nagpalit nito, bagong-bago, oh. Ayun lang, wala na. Made in Japan pala tong model na to. Yung radiator guard Evotech din. Yan, Evotech din yung kanyang rad guard. Palit na rin yung kanyang bulb. So naka LED na tayo. Low and high. Yung torque medyo kulang no sa arangkada sa low end. So ang power nito is lumalabas talaga sa mid at sa top end. Yan, so hindi siya ganun ka fun gamitin sa city rides. Yan. So sa twisties, sa mga track days, yan, mag-enjoy ka sa kanya, pero not in a city ride. And fuel, yan, fuel efficiency, yung kanyang fuel average usage natin, no. So in a city ride scenario, it's averaging around 13 to 14 kilometers per liter. And sa long ride naman, sa Marilake, for example, I'm averaging around 16 point something kilometers per liter. So not bad for a liter bike with this kind of power, no. Yung 16 kilometers per liter, may kasama na pong walwal yun. Ano pa ba? Yung kanyang fuel tank, I think 17 liters yung pwede mong ikarga sa kanya.